Kapag sinusuri natin ang panorama ng modernong Kristyanismo, mayroong isang nakababahala na takbo na nakuha ang mga puso ng milyon sa buong mundo. Ngunit iyon ay lumilipat sa kanila mula sa totoong kakanyahan ng pananampalataya. Ang Universal Church of the Kingdom of God ay kumakatawan sa isa sa mga nababahala na halimbawa kung paano maiiwasan ang ebanghelyo hanggang sa hindi ito makikilala. Makikita mo, ang aking kaibigan nang lumakad si Hesukristo sa mundong ito, hindi kailanman ipinangako na ang pagsunod sa kanya ay magpapasaya sa iyo sa mga material na termino. Sa katunayan, ang kabaligtaran ay nagbabala sa amin sa Mateo 9:24. Sinabi ko sa iyo muli na mas madaling maipasa ang isang kamelyo sa pamamagitan ng mata ng isang karayom kaysa pumasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay hindi pagpalain ng kanyang mga anak, ngunit ang focus ng ating pananampalataya ay hindi dapat maging sa kung ano ang makukuha natin sa Diyos, ngunit ang maibibigay natin sa Kanya. Ang ebanghelyo ng kasaganaan ay ginagawang isang sagradong ugnayan na ito ng isang transactional na pag-aayos kung saan ang iyong pananampalataya ay nagiging pera at ang Diyos sa isang kosmikong vending machine. Ang pagbaluktot na ito ay mapanganib dahil sinasamantala nito ang kawalan ng pag-asa ng mga tao at binago ang simbahan sa isang merkado sa halip na isang prayer house tulad ng nalinis ni Jesus ang templo sa Juan 20:4 na nagsasabing, "Huwag gawin ang bahay ng ama ng aking ama." Ang partikular na nagwawasak ay kung paano ang doktrinang ito ay nagtatanghal sa Diyos bilang isang negosyanteng makalangit na tumugon lamang sa pinakamapagbigay na alok sa pananalapi. Isipin sandali ang imahe ng ating makalangit na Ama na ang mga proyektong ito. Isang Diyos na sumusukat sa pag-ibig sa laki ng iyong donasyon na kinondisyon ang mga himala nito sa iyong kapasidad sa ekonomiya. Hindi ito ang imahe ng Diyos na nahanap natin sa Biblia na sa paraang minamahal sa mundo na nagbigay ng kanyang nag-iisang anak na lalaki, Juan 3:16, nang hindi humihiling ng anumang kapalit. Ang tunay na pananampalataya ng Kristiyano ay batay sa hindi nararapat na biyaya, hindi sa isang sistema ng mga merito sa pananalapi. Nang sumulat si Pablo sa Efeso 9, napakalinaw. Sapagkat sa pamamagitan ng biyaya ay naligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito sa iyo sapagkat ito ay regalo ng Diyos, hindi para sa mga gawa kaya't walang sino mang luwalhati. Gayunpaman ang ebanghelyo ng kasaganaan ay ganap na namumuhunan sa pangunahing prinsipyong ito, na nagmumungkahi na ang aming mga pinansyal na gawa ay maaaring bumili ng banal na pabor. Ang pagtuturo na ito ay hindi lamang hindi tama sa teolohikal, ngunit mapanirang espiritual para sa mga yakap nito ng taos puso. Ngunit hindi maganda ang kaalaman sa mga puso. Ang mga kahihinatnan ng pagbaluktot na ito ay higit pa sa pagkalugi sa pananalapi. Bagaman ang mga ito ay makabuluhan. Kapag ang mga desperadong tao ay naghahatid ng kanilang huling mga mapagkukunan, na naghihintay para sa isang himala na hindi dumating, nakakaranas sila ng isang bagay na mas masahol kaysa sa material na kahirapan. Nakakaranas sila ng isang krisis ng pananampalataya na maaaring tumagal ng isang buhay. Pakiramdam nila ay inabandona ng Diyos, tinanggihan ng langit, na parang ang kanilang pananampalataya ay hindi sapat, o parang may isang bagay na panimula sa kanila. Ito ang isa sa mga pinaka-malupit na anyo ng pang-aabuso na pang-aabuso sapagkat ginagawa nito ang purong pag-asa ng puso ng tao, pag-asa sa Diyos, at ginagawang mapagkukunan ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Roma 10:11 na ang lahat na naniniwala sa Kanya ay hindi mahihiya, ngunit ang ebanghelyo ng kasaganaan ay eksaktong kabaligtaran. Nahihiya sa mga taong hindi gumagawa ng pananampalataya ang ipinangakong mga resulta sa pananalapi. Para bang kinuha nila ang kaligayahan ni Jesus at muling isulat sila, mapalad ang mayaman dahil sa kanila ang kaharian ng langit. Ngunit sinabi ni Kristo ng eksakto sa kabaligtaran sa Lucas 6:20, mapalad ikaw ang mahirap sapagkat ikaw ang kaharian ng Diyos. Ang pangunahing problema sa denominasyon na ito ay pinalitan nito ang ebanghelyo ng krus kasama ang ebanghelyo ng pitaka. Nang tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad, hindi niya ipinangako ang kayamanan sa lupa, ipinangako niya sa kanila ang pag-uusig, pagdurusa at isang walang hanggang gantimpala. Si Pedro,
isa sa mga alagad na pinakamalapit kay Jesus, ay sumulat sa Unang Pedro 12:13. Minamahal, huwag sorpresahin ang iyong sarili sa paglilitis na sunog na dumating sa iyo na parang may kakaibang nangyayari sa iyo, ngunit tamasahin sila dahil ikaw ay mga kalahok ng pagdurusa ni Kristo. Ito ang katotohanan ng tunay na Kristyanismo. Hindi ito isang landas sa material na kasaganaan, ngunit patungo sa espiritual na pagbabagong anyo. Kapag ipinangako ng mga simbahan kung hindi man, nagbebenta sila ng isang maling bersyon ng Kristyanismo na maaaring pansamantalang masiyahan ang mga kagustuhan sa katawang. Ngunit nag-iiwan ng walang laman at naka-disconnect na kaluluwa mula sa totoong layunin ng Diyos. Ang tunay na kaunlaran ng Kristiyano ay hindi sinusukat sa mga account sa bangko, ngunit sa bunga ng Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, benignidad, kabutihan, pananampalataya, kaamuan at pag-uugali. Galatia 5:22-23. Ito ang mga kayamanan na nais ng Diyos na ibuhos ang kanyang mga anak, kayamanan na walang magnanakaw na maaaring magnakaw at walang krisis sa ekonomiya na maaaring sirain. Ang pinakamalalim na trahedya ng pagbaluktot na ito ay ang pagnanakaw nito sa mga tao ng pagkakataong maranasan ang totoong kagalakan ng pananampalataya ng Kristiyano. Ang kagalakan ng pag-alam sa Diyos kung kanino siya talaga, hindi dahil sa maibibigay niya sa atin. Kapag ang ating pakikipag-ugnay sa Diyos ay batay sa inaasahan nating matanggap, nawalan tayo ng kagandahan ng pagmamahal dito dahil lamang siya ay karapat dapat sa ating pag-ibig. Si Job, sa gitna ng kanyang kilabot na pagdurusa, ay nagpahayag, kahit napapatayin niya ako, hihintayin ko siya. Job 13:15. Ito ang tunay na pananampalataya. Isang pananampalataya na nananatiling matatag, kahit na ang mga panlabas na kalagayan ay hindi sumasalamin sa mga pagpapala na inaasahan natin. Ang ebanghelyo ng kasaganaan ay hindi maaring makagawa ng ganitong uri ng mature na pananampalataya sapagkat batay ito sa mga nakikitang mga resulta at agarang benepisyo. Ngunit ang tunay na pananampalataya, tulad ng itinuturo sa atin ng Hebreo 11:1, ay ang katiyakan ng inaasahan, ang pagkumbinsi sa hindi nakikita. Kapag kinondisyon ng mga simbahan ang mga pagpapala ng Diyos sa aming mga kontribusyon sa pananalapi, itinuturo nila ang mga tao na lumakad sa pamamagitan ng pagtingin, hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ang humahantong sa atin na tanungin ang ating sarili. Ano ang iba pang mga pagbaluktot sa doktrina na pumapasok sa mga denominasyon na tila Kristiyano sa ibabaw? Habang nag-navigate kami sa mga komplikadong tubig ng mga denominasyon na nagpalipat ng kurso ng Biblia na Kristyanismo, nakakahanap kami ng isang samahan na nagtatanghal ng isa sa mga pinakasopistikadong hamon para sa Kristiyanong pag-unawa. Ang simbahan ni Hesukristo noong mga huling araw, na karaniwang kilala bilang mga Mormons, ay nagtayo ng isang sistemang pangrelihiyon na, sa ibabaw, ay tila pinarangalan si Hesukristo, ngunit nasa doktrinal na nukleus ay nagtatanghal ng isang ganap na naiibang Kristo kaysa sa nahanap natin sa mga pahina ng Biblia. Ang pagkakaiba na ito ay hindi lamang pang-akademiko o teoloiko, mahalaga ito para sa kaligtasan mismo. Nang sumulat si Pablo sa Galatia 1:8-9, labis na malubha. Ngunit kung tayo o isang anghel mula sa langit ay magpahayag ng isa pang ebanghelyo na naiiba sa isa na inihayag namin, maging anathema. Tulad ng sinabi natin dati, inuulit ko rin ito ngayon. Kung may nangangaral ng iba't ibang pag-eebanghelyo mula sa isa na iyong natanggap, ito ay anathema. Ang mga makahulang salita na ito ay tila direkta sa mga sitwasyon tulad ng kinakaharap natin sa Mormonismo, kung saan ang isang sinasabing anghel, Moroni, ay naghatid ng mga paghahayag na panimula na sumasalungat sa apostolikong ebanghelyo. Ang doktrinang Mormon ay nagtuturo ng isang bagay na dapat gumawa ng anumang Kristiyanong puso na manginig, na ang Diyos na Ama ay dating isang nakamamatay na tao na sumulong sa pagiging Diyos, at na tayo, tulad ng kanyang mga anak na espiritual, ay maaring sundin ang parehong landas sa pagka-Diyos. Ang pagtuturo na ito ay hindi lamang nagpapaliit sa kabanalan at kahalagahan ng Diyos, ngunit direktang sumasalungat sa mga banal na kasulatan na nagpapahayag ng walang hanggan
at hindi mababago na kalikasan ng Diyos. Sa Malaki 3:6, idineklara ng Diyos, "Dahil hindi ako nagbabago," at sa bilang 23:19 nabasa natin, "Ang Diyos ay hindi isang tao, kaya't siya ay tumingin, walang anak ng tao na magsisi." Ang mga pangunahing katotohanan na ito sa likas na katangian ng Diyos ay hindi maaaring makipag-ayos. Sila ang mismong pundasyon kung saan itinayo ang lahat ng pananampalataya ng Kristiyano. Kapag itinuturo ng isang denominasyon na ang Diyos ay nagbago mula sa sangkatauhan, siya ay nagtatanghal ng isang ganap na magkakaibang Diyos, isang Diyos na ang produkto ng pag-unlad sa halip na ang walang hanggang tagalikha na umiiral para sa kanyang sarili. Ang pagkakaiba na ito ay hindi isang menor de edad na pagkakaiba, iba sa pagpapakahulugan. Ito ba ay nakabalot sa isang wika ng pamilya at sa isang hitsura ng Kristiyanong kabanalan. At siya ay nasa harap ng lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay sa kanya ay subsist. Ang sistema ng kaligtasan ng Mormon ay nagtatanghal ng isa pang pangunahing hamon para sa tunay na formula ng pananampalataya ng Kristiyano na direktang sumasalungat sa pagtuturo sa Biblia na maliligtas lamang tayo ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. At hindi ito sa iyo, sapagkat ito ang regalo ng Diyos, hindi para sa mga gawa, kaya't walang sino mang glories. Kapag ang anumang sistemang pangrelihiyon ay nagdaragdag ng mga kinakailangan ng tao sa kumpletong gawain ni Kristo, isang kakaibang ebanghelyo ang nangangaral. Ang nasabing pagtuturo ay hindi lamang mali. Kristyanismo mula noong panahon ng apostoliko. At kung may aalisin mula sa mga salita sa aklat ng hula na ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi ng aklat ng buhay. Bagaman partikular na ang babalang ito ay tumutukoy sa aklat na Apocalypse, ang prinsipyo ay nalalapat sa lahat ng banal na paghahayag. Ang Diyos ay nagsalita ng lubusan at sa wakas sa pamamagitan ng kanyang nakasulat na salita. Nang inangkin ni Joseph Smith na nakatanggap ng mga bagong paghahayag na sumasalungat o nagdaragdag sa Biblia, inaangkin niya ang isang autoridad na pag-aari lamang sa Diyos. Ang Biblia mismo ay nagpapatotoo sa sapat na ito sa 2 Timoteo 3:16-17. Ang lahat ng banal na kasulatan ay inspirasyon ng Diyos at kapakipakinabang na magturo, mag-read or grow, iwasto magturo sa hustisya, upang ang tao ng Diyos ay perpekto, ganap na handa para sa bawat mabuting gawain. Ang epekto ng mga distortion ng doktrina na ito ay lampas sa abstract na teolohiya. Naapektuhan nito ang pang-araw, araw na karanasan ng pananampalataya ng milyong mga taong taimtim na tunay na naghahanap ng Diyos. Kapag binabatay ng mga tao ang kanilang walang hanggang pag-asa sa isang sistema na nangangailangan ng pagiging perpekto ng tao, mga tiyak na ritual at katapatan ng organisasyon, nabubuhay sila sa ilalim ng isang pasanin na hindi sinubukan ni Kristo na dalhin. Sinabi ni Jesus sa Mateo 11:28-30, "Halika sa akin ang lahat na nagtrabaho at na-load, at magpapahinga ako. Kinukuha ko ang aking pamatok sa iyo, at alamin mula sa akin na ako ay maamo at mapagpakumbaba mula sa puso, at makakahanap ka ng pahinga para sa iyong mga kaluluwa. Dahil ang aking pamatok ay madali at magaan ang aking pagload." Ang sistema ng Mormon kasama ang maraming mga kinakailangan at inaasahan ay lumilikha ng eksaktong uri ng mabibigat na pag-load kung saan napalaya tayo ni Kristo. Ito ang humahantong sa amin upang isaalang-alang ang isa pang denominasyon na bagaman sa ibang paraan ay inilipat din ng mga tao mula sa pagiging simple at kalayaan ng totoong ebanghelyo sa aming paglilibot sa mga denominasyon na nagpalipat ng kurso ng tunay na Kristyanismo. Nakakahanap tayo ng isang pangkat na marahil ay nagtatanghal ng pinakadirektang hamon sa Diyos ni Hesukristo. Ang mga saksi ni Jehovah ay nagtayo ng kanilang buong sistema ng doktrina tungkol sa pangunahing pagtanggi na si Jesus ay Diyos, na nagtuturo sa kanyang lugar na siya ang unang nilikha ni Jehovah, na kinikilala siya sa Archangel Michael. Hindi lamang ito pagkakaiba sa interpretasyong teolohiko, ito ay isang direktang pag-atake sa mismong puso ng Kristyanismo. Nang isulat ni Juan ang kanyang ebanghelyo, nagsimula siya sa isang pahayag na walang iniwan na silid para sa kalabuan. Sa simula ito ay ang pandiwa, at ang pandiwa ay kasama ng Diyos, at ang pandiwa ay Diyos. Juan 1:1.
Ang pangunahing katotohanan tungkol sa banal na kalikasan ni Kristo ay hindi maaaring makipag-ayos sapagkat kung si Jesus ay hindi Diyos, kung gayon ang kanyang sakripisyo sa krus ay walang-walang katapusang kapangyarihan na kinakailangan upang magbayad para sa mga kasalanan ng lahat ng sangkatauhan. Ang isang nilikha na anuman ang pinataas nito ay hindi mababayaran ang walang katapusang presyo na hinihiling ng kasalanan laban sa isang walang hanggan na Diyos. Ang pagtanggi ng Diyos ni Kristo ay hindi lamang isang error sa doktrina. Ito ang napakapagkawasak ng Ebanghelyo. Ano ang gumagawa ng sistema ng mga saksi ni Jehovah? Partikular na hindi mapaniniwalaan ay ang paggamit ng isang binagong Biblia upang suportahan ang kanilang mga preset na doktrina. Ang pagsasalin ng bagong mundo, ang opisyal na bersyon ng mga banal na kasulatan, ay naglalaman ng mga sinasadyang pagbabago sa mga pangunahing sipi na nagpapatunay sa Diyos ni Kristo. Halimbawa, sa Juan 1, kung saan malinaw na sinasabi ng teksto ng Greek at ang pandiwa ay Diyos, isinasalin nila at ang salita ay isang Diyos, pagpasok ng hindi tiyak na artikulo na na hindi umiiral sa orihinal na teksto ng Greek. Ang pagbabagong ito ay hindi bunga ng isang mas mahusay na pag-aalis ng Biblia. Ito ay isang sadyang pagmamanipula ng sagradong teksto upang ayusin sa isang default na doktrina. Sa Colossus 1:16-17, kung saan inilarawan ni Pablo si Kristo bilang tagalikha ng lahat ng mga bagay, ang pagsasalin ng bagong mundo ay nagsingit ng salitang iba 4 na beses, lahat ng iba pang mga bagay, na nagmumungkahi na nilikha ni Jesus ang lahat maliban sa kanyang sarili, na nagpapahiwatig na siya mismo ay nilikha. Ang salitang ito ay hindi lilitaw sa anumang manuskritong Greek. Ito ay idinagdag upang suportahan ang kanyang teolohiya. Kapag ang isang samahan ng relihiyon ay dapat baguhin ang salita ng Diyos upang suportahan ang mga turo nito, dapat itong maging isang napakalaking sign ng alarma para sa sinumang taimtim na naghahanap ng katotohanan. Ang kontrol at paghihiwalay na isinagawa ng mga saksi ni Jehovah ay nagpapakita ng isa pang nababahala na sukat ng samahang ito. Ang kanyang pagsasanay sa disfellowshipping, excommunication, ay lumilikha ng isang kapaligiran ng takot kung saan natatakot ang mga miyembro na nagtatanong o nagpapahayag ng mga lehitimong pag-aalinlangan tungkol sa mga turo ng samahan. Ang mga pamilya ay nawasak kapag ang isang miyembro ay nagpasya na talikuran ng samahan o pinalayas para sa hindi pagsunod sa ganap na mga opisyal na doktrina. Ang mga ex-women ay ginagamot na parang patay na, pinuputol ang lahat ng pamilya at panlipunang relasyon. Ang pagsasanay na ito ay direktang sumasalungat sa diwa ng Kristyanismo na binibigyang diin ng pag-ibig, kapatawaran at pagpapanumbalik, kumain. Si Jesus kasama ang mga makasalanan at mga publiko at hindi kailanman itinuro ang kanyang mga tagasunod na ganap na gupitin ang mga relasyon sa mga lumayo sa pananampalataya. Sa katunayan, sa Lucas 15, sinabi ni Jesus sa talinghaga ng alibughang anak, kung saan sabik na hinihintay ng ama ang pagbabalik ng kanyang maling anak. Ang sistema ng mga saksi ni Jehovah ay lumilikha ng eksaktong kabaligtaran na kapaligiran sa halip na bukas na armas para sa pagsisisi at pagpapanumbalik. Nag-aalok ito ng mga saradong pintuan at matigas na puso. Ang pagsasanay na ito ay nagpapakita na ang pangunahing katapatan nito ay hindi patungo sa Diyos o sa mga tao, ngunit patungo sa samahan mismo. Ang 144,000 doktrina ay nagtatanghal ng isa pang pangunahing pagbaluktot ng Kristiyanong Ebanghelyo. Itinuturo ng mga saksi ni Jehovah na 144,000 katao lamang ang maliligtas upang maghari kasama si Kristo sa langit habang ang nalalabi sa matuwid ay mabubuhay magpakailanman sa mundo. Ang pagtuturo na ito ay direktang sumasalungat sa universal na mga pangako ng kaligtasan na nahanap natin sa buong bagong tipan. Sinabi ni Jesus sa Juan 3:16, sapagkat sa paraang minamahal ng Diyos ang mundo na ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, upang ang sinumang naniniwala sa kanya ay hindi nawala, ngunit may buhay na walang hanggan. Ang salitang lahat ay walang mga limitasyon sa numero. Ipinahayag ni Pedro sa 2 Pedro 3:9 na ang Diyos ay
hindi nais ng anumang mga permeates, ngunit lahat sila ay nagpapatuloy na magsisi. Sumulat si Pablo sa 1 Timoteo 2:4 na ang Diyos ay nais ng lahat ng tao na maligtas at dumating sa kaalaman ng katotohanan. Ang mga pangakong ito ay hindi limitado sa isang tiyak na bilang ng napili, magagamit ang mga ito para sa lahat ng sangkatauhan. Ang 144,000 na doktrina ay lumilikha ng isang klase ng una at pangalawang kategorya ng mga Kristiyano na nagmumungkahi na ang ilan ay may access sa mga pagpapala sa langit habang ang iba ay limitado sa mga pagpapala sa lupa. Ang artipisyal na dibisyon na ito ay walang batayan sa Biblia at sumasalungat sa turo ng bagong tipan na ang lahat ng mga mananampalataya ay mga chills kay Kristo. Roma 8:17. Ang sistema ng kaligtasan ng mga saksi ni Jehovah ay malalim na nakaugat sa mga gawa ng tao at katapatan ng organisasyon na sumasalungat sa pagtuturo ng Biblia ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Bagaman inaangkin nilang naniniwala si Jesus, ang kanyang sistema ay nangangailangan ng aktibong pakikilahok sa gawain ng pangangaral ng pintuan sa pintuan, regular na tulong sa mga pagpupulong at hindi alinlanganan na pagsunod sa mga turo ng samahang bantay. Itinuturo nila na ang kaligtasan ay nakasalalay sa natitirang tapat sa samahan hanggang sa huli, na naglalagay ng pasanin ng kaligtasan sa balikat ng individual sa halip na sa kumpletong gawain ni Kristo. Ang pagtuturo na ito ay nagnanakaw ng kaligtasan na karapatan ng kapanganakan ng bawat tunay na mananampalataya. Sumulat si Juan noong 1 Juan 13. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa iyo na naniniwala sa pangalan ng anak ng Diyos upang malaman mo na mayroon kang buhay na walang hanggan. Ang salitang alam ay nagpapahiwatig ng katiyakan, walang pansamantalang pag-asa batay sa pagganap ng tao. Kapag itinuturo ng isang samahan na ang kaligtasan ay nakasalalay sa patuloy na katapatan sa mga turo at kasanayan nito, ninakawan nito ang mga tao ang kapayapaan at seguridad na binili ni Kristo para sa kanila sa krus. Ito ang humahantong sa amin upang isaalang kung paano ang iba pang mga denominasyon ay nagulong sa pagsamba sa Kristiyano na pinihit ang sagradong libangan. Habang patuloy nating sinusuri ang mga paglihis ng tunay na Kristyanismo, nakakahanap tayo ng isang kababalaghan na nakuha ang atensyon ng milyon, lalo na sa mga nakababatang henerasyon. Ang Hillsong Church ay kumakatawan sa isang nakakabahalang takbo sa kontemporaryong Kristyanismo kung saan ang pagsamba ay naging libangan at kulto sa isang maingat na choreographed na palabas. Sa ibabaw, ito ay maaring mukhang kaakit-akit at kahit pakinabang pagkatapos ng lahat. Ano ang mali sa paggawa ng simbahan na mas kaakit-akit sa masa? Gayunpaman, kapag sinusuri natin ang kalakaran na ito sa pamamagitan ng lens ng banal na kasulatan, natuklasan natin na ito ay subtly na gumagalaw sa mga tao mula sa totoong layunin ng pagsamba sa Kristiyano. Itinuro sa atin ni Jesus sa Juan 4:23 currently na darating ang oras. At ngayon kapag ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ang Ama ay sumamba din na hangarin na sambahin siya. Tandaan na binibigyang diin ni Jesus ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan, hindi sa palabas at libangan kapag ang diskarte ay lumilipat patungo sa produksyon, ilaw, tunog at pagganap. Pinapatakbo natin ang panganib ng pagsamba sa halip na sumamba sa Diyos. Ang pangunahing problema sa modelo ng Hillsong ay hindi kinakailangang kontemporaryong musika o ang paggamit ng modernong teknolohiya sa simbahan. Ang Diyos ay maaaring maluwalhati sa pamamagitan ng iba't ibang mga estilo ng musikal at mga pamamaraan ng komunikasyon. Ang problema ay lumitaw kapag ang mga elementong ito ay naging focal point sa halip na maging mga tool na nagdidirekta sa ating pansin kay Kristo. Nang sumulat si Pablo sa mga taga-Korinto tungkol sa pagsamba, binigyang diin niya na lahat ng mga bagay ay ginagawa ng disente at may kaayusan. Warriors mga taga-Korinto 40. Ngunit iginiit din na ang layunin ng lahat ng nasa simbahan ay dapat na para sa pagbuo. Mga taga-Korinto 1:26.
Ang tanong na dapat nating tanungin sa ating sarili ay, ang pagsamba ba sa estilo ng paningin sa pamamagitan ng tunay na pagbuo ng mga mananampalataya sa kanilang pananampalataya? O simpleng nagbibigay ng isang temporal na karanasan sa emosyonal na kumukupas sa sandaling matapos ang serbisyo? Mayroong isang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging emosyonal na inilipat ng isang mahusay na nabago na produksyon at pagiging espiritual na binago ng isang tunay na pakikipagtagpo sa Diyos. Ang una ay maaaring makaramdam ka ng pansamantalang maayos, ngunit ang pangalawa lamang ang gumagawa ng pangmatagalang pagbabago na nagpapakilala sa tunay na Kristyanismo. Ano ang partikular na nababahala tungkol sa pagkahilig ng kulto bilang isang palabas? Ay kung paano mo mapapawi ang mensahe ng Ebanghelyo upang gawin itong mas malambing para sa mga kontemporaryong madla. Kapag ang pangunahing layunin ay upang punan ang mga auditorium at mapanatili ang nakakaaliw na mga tao, mayroong isang natural na presyon upang mapahina ang mapaghamong mga aspeto ng Kristyanismo. Ang mensahe ng krus na may panawagan nito sa pagsisisi, ang pagtanggi ng sarili at ang radikal na pagbabagong anyo ay maaaring mukhang masyadong matindi para sa isang madla na naghihintay na maging nakakaaliw. Si Jesus ay hindi kailanman natunaw ang kanyang mensahe upang gawing mas kaakit-akit. Sa katunayan sa Juan 60:66, nabasa natin na pagkatapos ng isang partikular na mapaghamong sermon, marami sa kanyang mga alagad ang bumalik at hindi na sila lumakad kasama siya. Si Jesus ay hindi tumakbo sa likuran nila upang mapahina ang kanyang mensahe. Sa halip, lumingon siya sa 12 at tinanong, "Gusto mo rin bang pumunta?" Ang tunay na Kristyanismo ay palaging countercultural at mapaghamong. Kapag ang mga simbahan ay higit na nakatuon sa pag-akit ng mga tao kaysa sa paggawa ng mga alagad, hindi maiiwasang ikompromiso ang integridad ng mensahe na tinawag nilang ipahayag. Ang mga iskandalo na lumitaw sa paligid ng Hillsong at mga katulad na organisasyon ay nagpapakita ng isa pang may problemang aspeto ng modelong ito, ang pagkahilig sa kulto ng pagkatao at ang kawalan ng tunay na responsibilidad. Kapag ang mga simbahan ay itinayo sa paligid ng mga pinuno ng charismatic at mga hangang mga paggawa, madalas nilang kulang ang mga istruktura ng responsibilidad at pagpapakumbaba na nagpapakilala sa pamunuan ng Kristiyanong Biblia. Inutusan ni Pablo si Timoteo na ang mga pinuno ng simbahan ay dapat na hindi maintindihan at ng mabuting patotoo. Per Timoteo 3:2-7. Kapag ang mga pinuno ay naninirahan sa labis na luho habang nangangaral tungkol sa sakripisyo o kapag inaabuso nila ang kanilang posisyon ng autoridad, inihayag nila na ang kanilang diskarte ay ang pagbuo ng kanilang sariling mga kaharian sa halip na kaharian ng Diyos. Ang modelo ng palabas ay madalas na nakakaakit ng mga narcissistic na personalidad na nasisiyahan sa pagiging sentro ng atensyon sa halip na mapagpakumbabang mga lingkod na naghahangad na idirekta ang pansin kay Kristo. Si Jesus ay naging modelo ng isang pamunuan ng serbisyo nang hugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad na nagsasabing, "Kung ako, ang Panginoon at ang Guro, naligo ko ang iyong mga paa, dapat mo ring hugasan ang iyong mga paa sa bawat isa." Juan 3:14. Ang ganitong uri ng mapagpakumbabang pamumuno ay bihirang katugma sa kultura ng tanyag na tao na nagpapakilala sa maraming kontemporaryong megasimbahan. Ang pinakamalalim na trahedya ng modelo ng cult bilang isang palabas ay ang mga tao ay maaaring magnakaw ng pagkakataon na maranasan ang tunay na pagkakaroon ng Diyos sa pagsamba. Kapag ang lahat ay maingat na choreographed at ginawa, maaari kang lumikha ng isang hadlang sa pagitan ng sumasamba at Diyos, sa halip na mapadali ang isang tunay na pagtatagpo. Ang tunay na pagsamba sa Kristiyano ay hindi isang pagganap para sa isang madla ng tao. Ito ay isang tugon mula sa puso ng tao hanggang sa paghahayag ng Diyos. Sumulat si David sa awit 51:17, "Ang mga sakripisyo ng Diyos ay ang broken spirit, hanggang sa mapaglalang at napahiya na puso hindi ka hahamakin ka, O Diyos." Ang ganitong uri ng mahina at tunay na pagsamba ay maaaring maging mahirap makamit sa isang kapaligiran na pakiramdam na katulad ng isang konsyerto kaysa sa isang sagradong pakikipagtagpo sa buhay na Diyos. Kapag nasanay ang mga tao na nakakaaliw sa simbahan, maaari silang mawala ng kakayahang sumamba sa katahimikan. Pagiging simple
at sa lapit na nagpapakilala sa tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ang humahantong sa amin upang isaalang ang isa pang denominasyon na, bagaman sa ibang paraan, ay inilipat din ang mga tao mula sa pangunahing katotohanan ng kalagayan ng tao at ang pangangailangan para sa pagtubos. Sa aming pagsusuri sa mga denominasyon na lumihis sa kurso ng Biblia na Kristyanismo, nakita natin ang isa sa mga pinakabanayad ngunit mapanganib na pagbaluktot ng pananampalataya ng Kristiyano, ang Christian Science, na itinatag ni Mary Baker Eddy, ay nagtatanghal ng isang sistema ng paniniwala na, bagaman ito ay pinangalanan pagkatapos ng Kristiyano, tinatanggihan ang katotohanan ng kasalanan, sakit at kamatayan, na nagpapahayag sa kanila bilang mga ilusyon lamang ng nakamamatay na pag-iisip. Ang pagtuturo na ito ay hindi lamang sumasalungat sa universal na karanasan ng tao, ngunit ganap na tinatanggal ang kahulugan ng muling pagsasakripisyo ni Hesukristo. Kung ang kasalanan ay isang ilusyon lamang, bakit kailangan natin ng tagapagligtas? Kung ang kamatayan ay hindi totoo, kung gayon ano ang muling pagkabuhay ni Kristo? Ang Biblia ay hindi patas tungkol sa katotohanan ng kasalanan at mga kahihinatnan nito. Sumulat si Pablo sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at sila ay tinanggal mula sa kaluwalhatian ng Diyos, at sa Roma 6:23, sapagkat ang sweldo ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay walang hanggan na buhay kay Kristo Jesus Lord ating. Hindi ito mga pahayag tungkol sa mga ilusyon sa kaisipan. Ang mga ito ay pangunahing katotohanan tungkol sa kalagayan ng tao na nangangailangan ng isang banal na solusyon. Kapag itinanggi ng isang denominasyon ang katotohanan ng problema, hindi maiiwasang itinanggi nito ang pangangailangan para sa solusyon na ibinigay ng Diyos. Ang pagtanggi ng katotohanan ng sakit at pagdurusa sa bahagi ng agham na Kristiyano ay hindi lamang may problemang teolohikal, ngunit maaari itong mapanganib sa pisikal para sa mga sumusunod nito. Kapag tinuruan ng mga tao na tanggihan ang modernong gamot bilang isang kakulangan ng pananampalataya, maaari nilang ilagay ang kanilang buhay at buhay ng kanilang mga mahal sa buhay sa hindi kinakailangang peligro. Totoo na ang Diyos ay maaaring pagalingin ang mahimalang at ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng kalusugan ng Banal Santiago 5:14-15. Itinuturo niya sa amin, may sakit ba sa iyo? Gayon paman, hindi ito nangangahulugan na dapat nating tanggihan ang mga paraan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng medikal na kaalaman at agham. Si Lucas, ang kapareha ni Pablo, ay isang doktor, Colosas 4:14, at walang katibayan na sinabi sa kanya ni Pablo na iwanan ang kanyang kasanayang medikal dahil hindi siya katugma sa iba pang pananampalataya ng pagtitiwala sa kanya. Ay isang mental na ilusyon ay hindi lamang malupit, ngunit sumasalungat sa mahabagin na puso ni Kristo. Namatay si Lazaro, sumigaw si Jesus, Juan 1:35, na ipinapakita na kahit na siya, na alam na siya ang panimula, ay nakompromiso ang doktrina ng pagkakatawang tao. Isa sa mga sentral na haligi ng Kristyanismo. At ang bawat espiritu na hindi nagkukumpisal na si Hesukristo ay dumating sa laman, ay hindi sa Diyos. Ang katotohanan ng pagkakatawang tao na ang Diyos ay naging tunay na tao sa pagkatao ni Hesukristo ay mahalaga para sa ating kaligtasan. Kung si Jesus ay walang tunay na katawan, kung gayon hindi niya talaga maranasan ang pagdurusa at kamatayan na nararapat sa ating katotohanan, ang redemptive na gawain ni Kristo, sa halip na harapin ang katotohanan ng kasalanan at paghahanap ng pagtubos sa pamamagitan ni Kristo, itinuturo nito ang mga tao na tanggihan ang katotohanan ng kasalanan. Maaari itong magbigay ng isang pansamantalang kaluwagan ng pagkakasala at pagkabalisa, ngunit hindi gumagawa ng pagbabago ng tunay na puso na nagpapakilala sa pagbabagong Kristiyano. Itinuturo ng Biblia na dapat nating matapat na harapin ang ating makasalanang kalagayan upang maranasan ang muling pagtubos ng biyaya ng Diyos. Sumulat si David sa awit 1:3, dahil kinikilala ko ang aking mga paghihimagsik at ang aking kasalanan ay palaging nasa harapan ko. Ang matapat na pagkilala sa kasalanan ay hindi espiritual na masochism. Ito ang unang hakbang patungo sa tunay na kalusugan. Kapag itinanggi natin ang katotohanan ng problema, isinasara natin ang ating sarili sa posibilidad na maranasan ang solusyon na ibinigay ng Diyos
Ito ang humahantong sa amin upang isaalang-alang ang isa pang denominasyon na bagaman kinikilala nito ang katotohanan ng kasalanan, ay lumikha ng isang sistemang legal na maaaring maging pantay na mapanira sa kalayaan sa espiritual. Habang ipinagpapatuloy natin ang ating pagsusuri sa mga denominasyon na naglilihis sa kurso ng Biblia na Kristyanismo, nakakahanap tayo ng isang pangkat na nagtatanghal ng isang partikular na hamon para sa Kristiyanong pag-unawa dahil sa pinaghalong tunay na biblikal na katotohanan na may mga legal na elemento na maaaring masuportahan ang kalayaan ng Ebanghelyo. Ang Seventh-day Adventist Church ay nagtuturo ng maraming mga doktrina na naayon sa mga banal na kasulatan. Ngunit ang kanilang diin sa pagsunod sa Sabado at iba pang mga kasanayan tulad ng mga kinakailangan sa kaligtasan ay lumilikha ng isang sistema na maaaring mag-alis ng mga tao sa dalisay na biyaya ni Kristo patungo sa isang Kristyanismo batay sa pagganap ng tao. Si Pablo ay nahaharap ng eksakto sa problemang ito sa mga simbahan ng Galacia, kung saan nagtuturo ang ilan na ang mga na-convert na mga hentil ay kailangang obserbahan ang batas ng mga Hudyo na tunay na maligtas. Ang kanyang tugon ay direkta at madamdamin. Ikaw ay natanggal kay Kristo ang mga nagbibigay katwiran sa iyo sa pamamagitan ng batas, ng biyaya na nahulog ka, Galatia 5:4. Kung ang anumang relihiyosong kasanayan, anuman ang kung paano ito Biblia ay maaaring maging sa sarili nito, ay nagiging isang kinakailangan para sa kaligtasan, tinalikuran natin ang ebanghelyo ng biyaya para sa isang ebanghelyo ng mga gawa. Ang pagmamasid sa Sabado ay maaaring maging isang maganda at pakinabang na kasanayan. Ngunit kapag ito ay naging isang pagsubok sa kaligtasan, ito ay nagiging isang pasanin na hindi sinubukan ni Kristo na dalhin. Ang legalismo na maaaring makilala ang ilang mga lupon ng Adventista ay lumilikha ng isang kapaligiran ng espiritual na takot kung saan ang mga mananampalataya ay patuloy na nababahala tungkol sa kung tinutupad nila ang lahat ng kinakailangang mga kinakailangan upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Ang espiritual na pagkabalisa na ito ay direktang sumasalungat sa kapayapaan na dumating upang dalhin si Kristo. Sinabi ni Jesus sa Juan 14:27, "Ang kapayapaan ay iwan ka, ang aking kapayapaan ay nagbibigay sa iyo. Hindi ko ito ibinibigay sa iyo kung paano ito ibinibigay ng mundo. Ang iyong puso ay hindi nakabukas o natatakot." Kapag ang mga tao ay nabubuhay sa takot na mawala ang kanilang kaligtasan para sa hindi pag-obserba ng tama sa Sabado o para sa hindi pagsunod sa iba pang mga kinakailangan sa denominasyon, nawalan sila ng kapayapaan na ang karapatan ng kapanganakan ng bawat mananampalataya. Sumulat si Pablo sa Roma 8:1. Ngayon, kung gayon, walang pagkondena para sa mga kay Kristo Jesus. Ang salitang wala ay walang mga pagbubukod. Hindi nito sinasabi na walang pagkondena maliban kung hindi ka magpapanatili sa Sabado o walang pagkondena maliban kung hindi mo sinusunod ang mga patakaran sa pagdidieta. Ang kaligtasan ay hindi dapat depende sa ating pagganap sa relihiyon, ngunit sa kumpletong gawain lamang ni Kristo. Kapag itinuturo ng isang denominasyon na ang ilang mga pag-uugali ay kinakailangan upang mapanatili ang kaligtasan, ito ay pagdaragdag sa perpektong gawain ni Kristo na tinawag ni Pablo na isa pang ebanghelyo. Galatia 1:6. Ang doktrinang Adventista ng paghuhusga sa pagsisiyasat ay nagtatanghal ng isa pang makabuluhang hamon para sa pananampalataya ng Kristiyanong Biblia. Barang pagtuturo na ito ay nagtalo na mula pa noong 1844, si Kristo ay nagsasagawa ng paghuhusga sa langit upang matukoy kung sino ang karapat dapat sa buhay na walang hanggan. Sinusuri ang mga talaan ng lahat ng mga nag-aangkin sa Kanya. Ang doktrinang ito ay hindi lamang kulang sa malinaw na suporta sa Biblia, ngunit sumasalungat sa pagtuturo ng bagong tipan tungkol sa agarang pagbibigay, katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapag sinabi ni Jesus sa magnanakaw sa krus, "Sasabihin ko sa iyo na ngayon ay makakasama mo ako sa paraiso," Lucas 23:43, hindi niya sinabi sa kanya na kailangan niyang maghintay hanggang 1844 upang ang kanyang kaso ay sinisiyasat. Nang isulat ni Pablo na nabigyang katwiran
Kung gayon sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan para sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, Roma 1:1, na ginamit noong nakaraang oras, tayo ay nabigyang katwiran, hindi pagkatapos ng isang pagsisiyasat sa hinaharap. Ang doktrina ng paghuhusga sa pagsisiyasat ay maaaring lumikha ng isang espiritual na pagkabalisa kung saan ang mga mananampalataya ay hindi sigurado sa kanilang posisyon sa harap ng Diyos, kinakabahan na naghihintay para sa resulta ng isang makalangit na pagsisiyasat. Ang kawalan ng katiyakan na ito ay sumasalungat sa seguridad na nais ng Diyos na magkaroon tayo sa ating relasyon sa Kanya. Ang diskarte ng Adventista sa mga tiyak na hula ng oras at ang mga kaganapan sa pagtatapos bagaman maaari itong maging kaakit-akit, ay madalas na makagambala sa mga sentral na katotohanan ng Ebanghelyo. Kapag nahuhumaling ang mga tao sa pagkalkula ng mga petsa ng makahulang at pagkilala sa mga tiyak na kaganapan sa pagtatapos, maaari silang mawala sa paningin ng pagiging simple ng Ebanghelyo at ang kahalagahan ng isang personal na relasyon kay Kristo. Nagbabala mismo si Jesus sa kalakaran na ito nang sinabi niya, "Ngunit sa araw at oras na walang nakakaalam, kahit na ang mga anghel ng langit, ngunit ang aking Ama lamang." Mateo 24:36. Ang diskarte ng mga mananampalataya ay dapat maging handa para sa pagbabalik ni Kristo sa pamamagitan ng isang mahalagang relasyon sa Kanya, hindi upang makalkula ang mga petsa o makilala ang mga tiyak na signal. Inutusan ni Pablo ang mga taga-Korinto na mapanatili ang mga pangunahing bagay tulad ng mga pangunahing. Sapagkat una kong itinuro sa iyo kung ano ang natanggap ko rin, na namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan ayon sa mga banal na kasulatan. At siya ay inilibing at siya ay bumangon sa ikatlong araw ayon sa mga banal na kasulatan. Kaya mga taga-Korinto 3:4. Ang mga sentral na katotohanan ng Ebanghelyo ay dapat manatili sa gitna ng ating pananampalataya na hindi mai-eclipse ng komplikadong haka. Ano ang partikular na trahedya tungkol sa mga legalistic tendencies sa loob ng Adventism ay maaari nilang ninakawan ang mga tao ang kagalakan at kalayaan na binili ni Kristo para sa kanila. Nang sumulat si Pablo sa mga taga-Galacia tungkol sa mga nagdaragdag ng mga legal na kinakailangan sa Ebanghelyo, ginamit niya ang isang malakas na talinghaga. Manatili, kung gayon matatag sa kalayaan na pinalaya tayo ni Kristo at hindi ka na muling napapailalim sa pamatok ng pagkaalipin. Galatia 5:1. Pinalaya tayo ni Kristo mula sa pamatok mula sa pagkakaroon upang manalo ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng pagganap sa relihiyon. Kapag ang anumang denominasyon ay muling nagbubunga ng pamatok, anuman ang sinasadya nito, nagnanakaw ito sa mga tao ng kalayaan na namatay si Kristo upang ibigay sa kanila. Ang tunay na Kristyanismo ay dapat gumawa ng kalayaan, kagalakan at kapayapaan, hindi pagkabalisa, takot at pang-aalipin sa relihiyon. Kapag ang mga tao ay nabubuhay sa ilalim ng patuloy na presyo ng pagsunod sa mga kinakailangan sa denominasyon upang mapanatili ang kanilang kaligtasan na wala ang mismong kakanyahan ng Ebanghelyo, ito ang humahantong sa amin upang isaalang-alang ang isang huling denominasyon na nagtatanghal ng sariling natatanging mga hamon para sa orthodox na pananampalataya ng Kristiyano. Habang tinatapos natin ang aming pagsusuri sa mga denominasyon na nagpalipat ng kurso ng biblikal na Kristyanismo, nakakahanap kami ng isang pangkat na nagtatanghal ng isa sa mga pangunahing mga hamon para sa Orthodox Christian doctrine, ang denial of the Trinity. Ang International United Pentecostal Church ay nagtuturo ng unicism o modalism, ang paniniwala na ang Diyos ay isang solong tao na nagpapakita ng sarili sa iba't ibang paraan o tungkulin bilang Ama, Anak na lalaki at banal na espiritu, sa halip na umiiral ng walang hanggan bilang tatlong magkakaibang tao sa isang banal na kakanyahan. Hindi lamang ito isang menor de edad na pagkakaiba sa teolohikal na terminolohiya. Ito ay isang direktang pag-atake sa isa sa mga pangunahing doktrina ng Kristyanismo. Ang doktrina ng Trinidad ay hindi isang pag-imbento ng mga kasunod na konseho o isang pilosopikal na haka. Malalim itong nakaugat sa mga banal na kasulatan at mahalaga
upang wastong maunawaan ang likas na katangian ng Diyos at ang gawain ng kaligtasan. Nang mabautismuhan si Jesus, nakikita natin ang tatlong tao ng Trinidad na naroroon ng sabay-sabay. At si Jesus, pagkatapos na siya ay nabautismuhan, umakyat pagkatapos ng tubig. At narito ang mga langit na bukas sa kanya at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumaba bilang isang kalapati at dumating sa kanya. At mayroong isang tinig ng langit na nagsabi, "Ito ang aking minamahal na anak kung kanino ako nagreklamo." Mateo 3:16-17. Narito nakikita natin ang anak na nabautismuhan sa Espiritu na bumababa at ang ama na nagsasalita mula sa langit. Tatlong magkakaibang tao na kumikilos ng sabay, hindi isang tao na nagpapakita sa iba't ibang paraan. Ang pagtanggi ng Trinidad ng United Pentecostal ay lumilikha ng mga makabuluhang problema sa teolohiko, lalo na may kaugnayan sa pagpasok ng gawa ni Kristo at ng ministeryo ng banal na Espiritu. Kung si Jesus at ang Ama ay ang parehong tao, kung paano makikialam si Jesus sa harap natin para sa atin? Sumulat si Pablo sa Roma 8:34. Sino ang siyang hahatulan? Si Kristo ang namatay. Kahit na higit pa siya rin na nabuhay din, na nasa kanang kamay din ng Diyos, na nakikipag-ugnay din sa atin. Ang pamamagitan na ito ay nangangailangan ng dalawang magkakaibang tao. Ang isa na namamagitan, Jesus, at isa na nakikipag-ugnay, ang Ama. Kung sila ay ang parehong tao, ang pamamagitan ay nagiging walang kahulugan. Katulad nito, ipinangako ni Jesus na magpadala ng isa pang comforter, Juan 14:16, gamit ang salitang Greek na allos na nangangahulugang isa pa sa parehong klase. Kung si Jesus at ang banal na Espiritu ay ang parehong tao, kung gayon hindi siya maaaring magpadala ng isa pang kaginhawaan. Maaari mo lamang ipadala ang iyong sarili. Ang doktrinang unicist, bagaman sinusubukan nitong mapanatili ang pagkakaisa ng Diyos na hindi sinasadyang sinisira ang kayamanan ng mga relasyon sa loob ng Diyos na mahalaga upang maunawaan kung paano gumagana ang Diyos sa kaligtasan at pagpapakabanal. Ang legalismo na madalas nakasama ng unicist na doktrina ay nagtatanghal ng isa pang makabuluhang hamon para sa kalayaan ng Kristiyano. Maraming mga United Pentecostal churches ang mariing binibigyang diin ang mga panlabas na pamantayan sa kabanalan, tulad ng mga tiyak na code ng damit, pagbabawal laban sa pampaganda at alahas, at iba pang mga kinakailangan sa pag-uugali na maaaring maging katibayan ng tunay na pagka-espiritualidad, bagaman ang personal na kabanalan ay tiyak na mahalaga para sa Kristiyano. Kapag ang mga panlabas na pamantayan ay nagiging mga hakbang sa pagka-espiritual na wala ang diskarte sa Biblia sa pagbabagong anyo ng puso, pinuna ni Jesus ang mga Pariseo para sa eksaktong kalakaran na ito. O sa iyo mga eskriba at mga Fariseo mapagkunwari, dahil nililinis mo ang labas ng baso at plato, ngunit sa loob ay puno ka ng pagnanakaw at kawalan ng katarungan. Mateo 93:20. Ang tunay na kabanalan ay dapat dumaloy mula sa loob sa labas, mula sa isang puso na binago ng banal na Espiritu, hindi mula sa panlabas na pagsunod sa mga patakaran ng denominasyon. Kapag binibigyang diin ng mga simbahan ang panlabas na hitsura kaysa sa kalagayan ng puso, namumuhunan sila ng mga prioridad sa Biblia at maaaring lumikha ng isang anyo ng modernong parisismo. Ang pagkahilig patungo sa exclusivism ng denominasyon sa loob ng ilang mga bilog ng United Pentecostal ay maaaring lumikha ng hindi kinakailangang mga hadlang sa ibang mga Kristiyano na nagpapatunay sa mga pangunahing doktrina ng pananampalataya. Kapag itinuturo ng isang denominasyon na ang mga taong nabautismuhan lamang sa pangalan ni Jesus lamang sa halip na sa pangalan ng Ama, ang Anak at Banal na Espiritu, ay tunay na naligtas, lumilikha sila ng isang artipisyal na dibisyon sa loob ng katawan ni Kristo. Nanalangin si Jesus sa Juan 7:21. Para sa lahat ay maging isa, tulad mo o Ama sa akin at ako sa iyo, na sila rin ay isa sa atin, upang ang mundo ay naniniwala na ipadala mo ako. Ang unit na ito ay hindi batay sa pagkakapareho ng denominasyon, ngunit sa karaniwang pananampalataya kay Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kapag ang mga denominasyon ay lumikha ng karagdagang mga kinakailangan para sa kaligtasan na lampas sa pananampalataya kay Kristo,
Hinati nila ang katawan ni Kristo at salungat sa pagnanais ni Jesus sa pamamagitan ng pagkakaisa ng Kristiyano. Sumulat si Pablo sa Efeso 4:4-6. Isang katawan at isang espiritu dahil tinawag ka rin sa parehong pag-asa ng iyong bokasyon, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang binyag, isang Diyos at Ama ng lahat. Ang unit na ito ay batay sa ibinahaging pangunahing mga katotohanan, hindi sa natatanging tiyak na denominasyon, ang diin sa panlabas na espiritual na pagpapakita, bagaman maaari itong maging tunay sa maraming mga kaso, ay maaari ring lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang pakiramdam ng mga tao ay makagawa ng tiyak na katibayan ng pagka-espiritualidad. Kapag nagsasalita sa mga wika ay nagiging kinakailangang katibayan ng pagbibinyag ng banal na espiritu, ang mga tao ay maaaring makaramdam ng hindi nararapat na espiritual kung hindi nila nararanasan ang partikular na pagpapakita na ito. Nabanggit ni Pablo ang problemang ito sa ng mga taga-Korinto, Tumodapedi Hawendin 9:30, nang tinanong niya ng rhetorically, lahat ba ng mga apostol? Lahat ba ng mga propeta? Lahat ng mga guro? Lahat ba sila ay gumagawa ng mga himala? Hindi lahat ng mga naniniwala ay magpapakita ng parehong espiritual na mga regalo. Kung ang isang denominasyon ay nagtuturo na ang isang tiyak na pagpapakita, ay kinakailangang katibayan ng buong espiritu. Ang mga banal na kasulatan ay nagtuturo at maaaring maging sanhi ng hindi kinakailangang espiritual na pagkabalisa sa mga hindi nakakaranas ng partikular na pagpapakita, na tunay na naghahanap ng Diyos sa loob ng mga sistemang ito, ngunit upang suriin ang mga turo mismo sa ilaw ng mga banal na kasulatan, araw upang makita kung ang mga bagay na ito ay ganito. Gawa 7:11. Dapat nating suriin ang lahat ng mga turo, anuman ang kung gaano sila popular o kaakit-akit sa pamamagitan ng filter ng mga banal na kasulatan, pinapanatili kung ano ang mabuti at pagtanggi kung ano ang sumasalungat sa salita ng Diyos. Matapos suriin ang mga ito sa yate mapanganib na mga denominasyon, ang pinakamahalagang tanong na dapat mong tanungin sa iyong sarili ay, alin sa mga simbahan na ito ang mayroon ka o alam ng isang tao na ang may sapat na pag-asa ngayon ay inililipat mula sa totoong ebanghelyo ni Hesukristo nang hindi napagtanto ang alinman sa mga ito? Sa susunod na video na lilitaw sa iyong screen, ibubunyag namin ang 5 mga talatang Biblia na hindi nais mong malaman ng mga maling denominasyon na ito. Huwag palampasin ito. Tandaan, ang iyong kaluluwa ay ang pinakamahalagang bagay na mayroon. Huwag ilagay ito sa peligro kasunod ng mga doktrina na sumasalungat sa salita ng Diyos. Hanggang sa susunod, ako ay isang frame at pagpalain ka ng Diyos.